mahal kita, ngunit alam ko rin mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan, ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Di ko pa yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya kung mahal mo siya. Pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di kita na sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, dasal ko araw-araw, matutunan mong ibigin din ako. Ano ba ang lumang ginagawa at nahuhulog ang buong mundo sa'yo? Mabuti magtuon ka kung saan nagkangiti at masaya. Tanggapin ko rin na kung mahal mo siya. Pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di tatalis sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, kung sa kanya kaliligaya ko'y magpapabaya. Kung mahal mo siya, pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di kita naalis sa pag-ibig ko. Kung mahal, na mahal kita. Pisilin mo kinabuhi, anak
Bulahang adlaw kaninyong tanan mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ug ang usa sa mga eskriba miduol ug nakadungog kanilang nagkalalis sa usag-usa o sa ilang pagkakita nga maayong mitubag si Jesus kanila. Unya nangutana siya. Unsay unang sugo sa tanan? Mitubag si Jesus. Ang nahiuna mao, pamati o Israel. Ang Ginoo atong Dios, ang Ginoo usara. O higugmaon mo ang Ginoo, imong Dios. Sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag. Ang ikaduha mao kini. Higugmaon mo ang imong isigkatawo ingon sa imong kaugalingon. Wa nay laing sugo nga mas dako kay niini nila. Ug ang magtutudlo sa balaod miingon kaniya. Gusto ka magtutudlo. Namulong ikaw diha sa kamatuoran nga usa ang Dios ug wala nay lain gawas kaniya. Ug ang paghigugma kaniya sa tibuok nga kasing-kasing ug sa tibuok nga salabutan ug sa tibuok nga kusog ug ang paghigugma sa isig katawo ingon sa kaugalingon labaw pa kay sa tanang mga pahinungod nga gitibuok pagsunod ug sa tanang mga halad. Ug sa pagkakita ni Jesus nga siya nagmaalamon sa iyang pagtubag, miingon si Jesus kaniya. Dili kalayo sa gingharian sa Dios. Ug human ni adto wa nay nangahas pagpangutana kaniya. Mayong adlaw mga igsuon. Sa Ebanghelyo karong adlaw, usa ka eskriba ang miduol kang Jesus, dili aron sa pagbitik kaniya, kundili sa pagpangita ug kalamdagan bahin sa labing importanteng sugo. Dili siya sama sa ubang relihiyosong mga lider nga naghagit kang Jesus. Ang maong eskriba namati pag-ayo ug kinasingkasing nga nangutana nga nagpakita sa pagkabukas ug pagkamapainubsanon. Ang tubag ni Jesus nagpasiugda nga ang tinuod nga debosyon dili limitado sa ritual nga pagsunod o intelektual nga kaybalo sa balaod. Ang paghigugma sa Dios naglangkob sa bugos ug kasing-kasing nga pasaling nga naglakip sa tanang bahin sa kinabuhi. Sa susama, ang paghigugma sa atong silingan dili mabulag sa paghigugma sa Dios. Ang pag-ila sa eskriba sa kaalam ni Jesus ug ang iyang katagbawan sa tubag nagpakita nga ang pagsabot o pagsunod sa mga sugo sa Dios nagkinahanglan og pagpamati ug pagkakita. Kini nga tudling sa Ebanghelyo naghagit kanato karon sa paglihok lapas sa taphaw o legalistikong praktis sa pagtuo. Ang paghigugma sa Dios sa hingpit nagpasabot sa pagtugyan sa atong huna-huna, kasing-kasing ug mga buhat ngadto sa kabubuton sa Dios. Samtang ang paghigugma sa atong isigkatawo nagkinahanglan og hustisya, kaluoy ug pagpaubos sa inadlaw-adlaw nga pakig-uban. Kini nagpahinumdum kanato nga ang hugot nga pagtuo aktibo, relatibo ug makapausab. Nag-umol kung giunsa nato pagtratar ang uban ug pagpuyo sa komunidad. Ang tinuod nga pagpakamasulundon masukod dili pinaagi sa istrikto nga pagsunod sa mga lagda lamang, kundili sa giladmon sa atong gugma alang sa Dios ug sa pag-atiman sa atong gipakita sa uban, pagtuman sa balaod ug naglangkob sa kasing-kasing sa gingharian sa Dios. Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon.
Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vélez Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Mga higala, kamusta ug maayong buntag? Ang DXBR Bombo Radio Butuan magsugod na usab sa pagsibya. Ang DXBR Bombo Radio Butuan usa ka commercial broadcast station nga gipinag-iyahan ug gidumala sa People's Broadcasting Service Incorporated kon PBS ilawom sa Bombo Radio Philippines. Ang Bombo Radio Butuan anaa sa 981 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa AM band. Nagsibya sa kusog nga 10,000 watts ug otorisado sa National Telecommunications Commission kon NTC ubos sa Department of Information and Communications Technology kon DICT. Ang istasyon gimintina sa atong network engineer, Engineer Yena May G. Copio na dunay RTC-ECE license number 0081281. This is DXBR 981 kHz Bombo Radio Butuan is now signing on. Ang Bombo Radyo. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyagan ang magiling, sa manlulupin, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bagaw, may nilang ang tulan, awit sa paglayang minamahal, ang kisang ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang bituin ng harap niya kailan pa may magdidilig, lupa ng araw ng maraming konsinta, ay langit sa ating mo, ang iligaya naman may mamapit, ang namatay ng dahil sa'yo. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far.
We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pick up the sticks, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To all Star Nation and Kabombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Information delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balance commentaries, professionally done. To all Star Nation and Bombo, thank you for being with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. 6 decades we continue adapting to change, that's what we do. We're number one and the most trusted source of news and information. We are Bombo Radio.
Nagtaguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Butuan, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Ani-ana ang giya sa mga pagkaon nga makapahimsog sa atong panlawas. Una, cruciferous vegetables. Ikaduha, beans. Ikatulo, berries. Ikaupat, mushrooms o uhong. Ikalima, flax and chia seeds. Ikaunom, green tea. Mao kadto ang mga pagkaon nga magapahimsog sa atong panlawas. Basta Radio Bumbo. Mga benepisyo nga makuha sa brisk walking. Una, pagsunog sa kalorya. Ikaduha, pagpaligoon sa kasing-kasing. Ikatulo, makatabang sa pagpaubos sa blood sugar. Ikaapat, makapahupay sa sakit sa lutahan. Ikalima, magpaligoon sa immune system og enerhiya. Ug ikaunom, makatabang kini nga malugwayan ang imong kinabuhi. Upat ka mabuta nga ngayon atong hinumduman sa atong pagpakabuhi. Kung unsa ang pagtan-aw sa uban kanimo, wala ka na nagbutyag sa realidad sa imong pagkatawo. Nagkadain-lain ang panaw sa matag tawo. Busa, pagpakaikaw, ayaw usiki ang imong panahon sa walay hinungdan nga mga butang. Pagpahiyom kanunay tungod kay ang pagpahiyom makahatag kini og positibong epekto ngadto sa uban. Unsa man ang imong gibuhat nining kalibutana, maayo man o daotan, mobalik kini kanimo. Mga benepisyo nga makuha sa pagzumba. Una, makatabang kini sa pag-us-us sa atong timbang. Ikaduha, makapaanindot sa hulma sa lawas. Ikatulo, makapawala kini sa stress. Ikaupat, makapalambo sa koordinasyon sa atong lawas. Ug ikalima, maayong paagi aron makahugoy-hugoy ang imong isig katawo. Kamaturan sa kinabuhi, kita mapakyas sa atong pagpakabuhi. Ang respeto ihatag kanimo kung nagrespeto ka usab sa uban. Ikaw ang magpili sa imong kalipay. Ang labing lisod nga mga agianan maghatod kanimo sa labing maayong talan-awon. Ana pa kitay oras sa pagkabot sa atong mga damgo. Dili nimo magpahimutan ang tanan. Ang mga domestic animal sama sa iro o iring dakog tabang gawas nga banday kini sa panimalay makahupay usab kini sa stress. Pero pipila sa maong mga mananap ang biktima sa pagpangabuso. Ang pagpasagad sa binang hayop usa kini ka krimen sa nasod. Daghang porma sa animal cruelty ang gitawag nga animal abuse. Sakit pa man ang dungon nga taliwa sa kanusente sa dagway sa iro o iring. Aduna jud mga tao nga walay kaluoy. Gaan kay kamot sa pagbunal og sipa sa maong mga mananap. Ato inumduman nga ang mga hayop walay tingog. Busa dili makapangayo og tabang. Dili sila makahangyo o kagawasan, dili makapangayo og proteksyon, busa kita angay nga mahimong manunoy-on. Mga benepisyo sa pagkaon og pinya. Una, puno kini sa vitamin C. Kung na 165 gramos sa pinya, dunay 78.2 milligrams sa vitamin C. Na 88% sa recommended daily value. Ikaduha, ang pinya dili lang puno og nutrients pero aduna pud kini antioxidant molecules na makatabang sa imong lawas batok sa oxidative stress. Ikatulo, makatabang kini sa digestion kay aduna kini digestive enzymes na gitawag na bromelain na makatabang og digest sa mga gipangkaong karne. Ikaupat, ang anti-inflammatory properties sa bromelain makatabang sa pagpakunhod sa mga sintomas sa inflammatory arthritis. Ikalima, dali ra kini madugang sa imong dieta mahitungod kani ana permente sa mga merkado bisan pa man og wala kini sa season. Ang Mount Mayapay usa ka sikat nga hiking destination sa Gozan del Norte nga gitason og 675 ka metro ibabaw sa dagat ug dunay talagsaong view nga flat tabletop sa tumoy sa maong bukid nga maoy nakapainganyo sa mga turista. Busa kung ikaw mahiligon sa hiking ug adventure, suroy na sa Mount Mayapay. Bisan ikaw bagpo o eksperensyadong mag-hiking, ang hagit angay sulayan. Usa ka perpekto nga kombinasyon sa kinayahan, kasaysayan ug katahom. Sulay ang Mount Mayapay karon. Mga lakang sa pagtamba sa pinakan sa iro. Una, hugasi ang samad gamit ang sabon o buwan og alaab nga tubig sulod sa 10 ka minuto. Ikaduha, hinahini nga padug-on ang samad gamit ang limpyo nga panapton. Ikatulo, ibutang ang over-the-counter nga antibiotic cream sa pinakan sa iro. Ikaupa, tabuni ang samad og sterile nga bindahe. Ikalima, pagpasusi sa doktor. Ikaw no, bantay ang mga timailan sa impeksyon, lakip ang kapula, paghubag o hinalat nga masinatian.
Igyud kapugnan ang lakat sa panahon, daghan kanato ang maningkamot nga magpabiling batan-on. Ang pagbabiling healthy og well-balanced diet lisod kabuton. Pero ang pagpatuman og insaktong lifestyle og pagkaon og healthy ang maghatag kanimo og extra ammunition batok sa signs of aging. Mas labing epektibo ang diet kung parisan kini og healthy lifestyle sama sa pagtulog og sayo, paglikay sa bisyo ug ang pagpabiling aktibo sama sa pag-ehersisyo. Ang katigulangon dili kapugngan pero pwede nato kining mapalangan. Aniya ang tulo ka mga gikahinamang cultural festival sa Dakbayan sa Butuan. Adlaw hong Butuan. Adlaw hong Butuan mao ang Charter Day nga selebrasyon sa Butuan nga naglakip sa misa sa pagpasalamat, motorcade, street party, ingon man palagsing festival. Ang Unaw Festival. Ang Unaw Festival usa ka selebrasyon sa kaabunda sa lumbia starch o unaw gikan sa punuan sa lumbia nga gigamit nga tinubdan sa pagkaon sa panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Kasagaran kining makita sa Barangay Baan Kilometer 3 ug sa mga silingang barangay niini. Ang Unaw Festival kasagarang ipahigayon matag ika-27 nga adlaw sa Hunyo dungan sa pagsaulog sa fiesta sa Mother of Perpetual Help sa Baan Kilometer 3. Abayan Festival. Ang Abayan Festival kabahin sa Cultural Festival sa Butuan kan sa gihimo isip pagsaulog kang Saint Anne ang patroness sa Agusan River nga gisaulog matag katapusang Domingo sa Hulyo. Mga benepisyo sa pag-apil sa carrot sa atong dieta. Una, adunahan kini sa beta-carotene. Ikaduha, makatabang sa pagpahimsog sa kasing-kasing. Ikatulo, makatabang sa pagpaubos sa blood sugar level. Ikaupat, makatabang sa pagpalig-on sa immune system. Ikalima, makapahamis sa kutis. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo! Tumbo may buntag rin. Welcome diri sa atong pagparaguman Bombo Reports Press Nation. Adlaw kita karon mga kabumbong Biyernes sa Pizza 13 nining buwan sa Marso tuig 2026. Friday the 13 kini na usab ninyo alagad kanginan Bobens Brasa magiguban kaninyo ngadto sa alas 6 antak nas buntag. Aron sa pagtunol diyan ninyo sa labas nga mga balita nga atong hipos ing oras karon kabuntagon. Napasali pa? Ato miniton nga pagpanubaya ko sa mabot sa atong lanog sa pagsibya may buntag may pagpanikay-sikay kanyong tanan ing oras karon kabuntagon. Tambay kay atong gatagaan pagdagan mga kabumbong kini mga dagko panghitabo sa atong palibot sa pagkakaron. Diri sa atong pagparaguban, standby labi pa mga kabumbo ining secretary, controversial nga secretary sa Department of Tourism, mga kabumbo nga si Cristina Frasco, anak sa kanhing gobernador ditong dapitas may Cebu. Karon mga binatig-tig paminawan, plano na matud pang hulipan mga kabumbo. Plano nang hulipan sa Malacanang. Dili ba kani nag-ugat hinungdan mga kabumbo ani anay mong kontrobersyal mga kabumbo ni mong sekretary sa diha mga binatig-tig paminawan ang cover magazine sa DOT yahang dagway oy unya ang mga tourism destination mga kabumbo diri sa Pilipinas yahang dako nga tarpaulin mga kabumbo ang nagbarog nga mao'y nag-promote mga kabombo, sigod pa niya, katarungan niya pagdungog dito Senado. Wa man ako gi-promote akong kaugalingon, kaya wa man ko plano mo dagan og taas ka posisyon nasod. Ako, serbisyo, nagtrabaho raman ko. Dili man na mo isyo. Kung nagtrabaho kag dili, ang pangutana, nganong imo mang bayho, gibutang dito. Maora man na, mo na ito bagon. Nganong imo mang bayho? Unsa man nag-promote kas mong kaugalingon? Ay siya oy nagtrabaho ra ko. Nagtrabaho ko. Unya.
Imo gidiayng bayho mo imong ibutang dito kay Secretary kas Department of Tourism sa mga tourist destination. Oh, katubang author sa Love the Philippines. Oh, mo man ni siya man nagamaan ni nga slogan. Iya man tong ilisdan tong it's more fun in the Philippines. Pero nindot man ta to ibutang ron. Oh, it's more fun in the Philippines. Bisag asa to ibutang, butang nimo sa Senado, ibutang nimo sa Malacañang, ibutang nimo mga kabombo sa House of Representatives. It's more fun in the Philippines. Oh, lakip dito sa Department of Justice, sa Ombudsman. It's more fun in the Philippines. Ngano man? Tanawa ra ni mga ipang kuan ron, oh. Ang mga taong nagsumbong nga naa sila kahibalos. Kanang korupsyon sa nasod, mao na may gipangkasuhan. It's more fun in the Philippines. Oh, ana na siya. Mga binatigtig paminawan. Oh, yaman tong gilisdan. Love the Philippines. Oh. Love the Philippines lagi ko no. Mo to nga tinga sila nga, oy, iyahan naman tanang bayho. Oh. Sa mga tourism destination. Oh, ang nasulod mga kabombo sa promotion brochure, mga binatigtig paminawan, iya namang bayho. Ay, katarungan yan. Di nung may kakuha, gamay, ramon may budget, di may kakuha og model ba? Oh, aron mo promote ani mga tourism destination, marang ako na lang. Oh, mo na yung katarungan. Niya siguro, basig nauwaw mga kabombo ang presidente, no. Hinok na lang mga kabombong gitangtang si Kuan. Pero wag giingon nga gitangtang. Oh. Hinok ra ba hinok? Oh, nga gikuha gibutang og laing posisyon nga dili mga kabombo kanang posisyon ba nga patago ba patago. Oh. Posisyon nga patago. Oh. Kini nga posisyon dili man kay ni ilado. Gitagaan gyapon siya posisyon. Oh. Mga binatigtig paminawan ang posisyon niya nahimo siyang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Resilient Communities. Unsa may trabaho ani? Unsa may trabaho aning Resilient Communities, Sustainable and Resilient Communities. Mahimo ni siyang model gyapon. Mura gyapon ig tourism. Kining Sustainable and Resilient Communities. Unsa man ni? Og sa kuan ni sa province ni kanang gitawag nila kuan Community Affairs Division mo ni ang trabaho ani adto dito sa mga lugar ana promotion gyapon ni relasyon related gyapon ni turismo. Oh, pero dili kay siya bantang mga kabombo nga igo ka sa agtang ba perminti. Oh, dili gyapon niya dito na po ni siya to community ya butang na po niya bayho dito. Promotion gyapon, promote ang mga kuan komunidad. Mura ra gihapon ba? Kini bagong mga posisyon diha sahay na ay mga posisyon diha nga redundant ta ba? Kanang gitawag nila mga kabombo og mga political accommodation. Agama-agama na lang gud mga kabombong posisyon kining Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Na kuan naman ni mandate man ni mga kabombos turismo. Oh. Mga binatigtig tabi na dili man lahi man na kay sustainable god. Mao ba sustainable? Unya resilient communities. Resilient so na ni igo ni mga kabombos kuan kanang NDRRMC or sa OCD. Civil Defense, Resilient Communities. Sa may mga programa ang patuman ani. Dito siya ibutang mga binatigtig paminawan. So, nangita na karon mga kabombo ang atong presidente og hulip niya. Munang ingon pa mga kabombo ni Ate Claire Castro, Attorney Castro ba, ang USIC sa Kuan, Presidential Communication Office, o nagsilbing Press Secretary. Igon pa niya, butang sa dito niya, panganlan ra kuno mga kabombo, yara kunong ipahibalog, kinsay mohulip, kang kuan kang Cristina Prasco. Pero sa kasamtangan ang magduma mga kabombo samtang di pa kuno kita ang atong presidente si Undersecretary Berna Buen Susekso
Oh, Boyne Susiso mga kabombo mao nay magsilbing officer in charge sa naasoing ahensya. Oh, love the Philippines. Oh, love the Philippines oy. Ambot og daghan pagkang mulab sa Philippines ani ron kalakiha. Oo nga perti namang lisura mga binatig-tig paminawan. Love the Philippines gyapon ta ini. Arang pahalan sa palitonon mga kabombo ni mga kurakot dili masakpan kay ang mga nanumbong nga nahimong nga dunay kahibalo mga kabombo mo na may gikasuhan, mo na may giimbestigahan sa DOJ. Mo na may giimbestigahan sa ombudsman ng kalakiha. Love the Philippines gyapon ta ini. Mo na mga binatig-tig paminawan niya. Ibutang ko no ni diha sigon pang Castro siya sa Sustainable and Resilient Communities. Gumikan kay daghang kuno mga kabombo ang mga kanang party sa atong nasod. Oh. Nga do na mga kabomboy gitawag nga climate-related hazards and disruption. Mao ba? Ingon man kining maong mga related hazard and disruption nakaapekto kuno sa komunidad o livelihood. Mao ba? Oh, local economies and livelihood. Amo ni iyahang trabahoon. Mao ba trabaho naman ni kining climate-related hazards and kuan kanang uban pang trabaho diha mga kabombo trabaho naman ni sa OCD. Oh. Unya na pag yun mga kabombo gibutang nga Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities for BIDA. Oh, makaingon tabag trabaho naman ni sa Office of the Civil Defense. Oh. Ano man day ang trabaho day ng OCD sige na lang og monitor og nay bagyo, nay baha, nay landslide, nay linog, mura day na ilang trabaho, mo man ilang trabaho. Oh. Kanang kuan kanang paghatag mga kabombo og mga recommendation mga kabombo in case nga dunay mga climate related hazards o disruption sa mga komunidad. Ana, mo man ni ilahang mandato. Dili lamang kay silag monitor mga kabombo diha. Oh. Pero nagbutang pag yung Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Amo na gitawag mga kabombong mga political accommodation. Para ibutang lang yun ba? Para dili po sakit. Oh. Kay sakit po kayo mga kabombong. Ang iyahang inahan. Pildi pegyo dito Cebu. Oh. Isip gobernador. Dugay na kayong gobernador na pildi bagong sampa. Oh. Unya, tangtango ni mulain po kayo no. Oh. Nya dako-dako baya mga kabombo ng Cebu napabagyod gihapon sila mga supporters lisod kayo tangtango nimo basin og mobali di ba lisod na naa kay hapit na ra bang 2028 so ibutang na lang atagan na lang posisyon purbida no karon panahon na pero nahimo ning kontrobersyal kaniadtong buwan sa Pebrero kini si Frasco. Sa diha mga kabombo nga dunay gihimo nga hearing si Senador Erwin Tulfo. Si Rafi Tulfo. Dunay hearing mga binatig-tig paminawan kansa niadtong tungura gi ayo siya sabon mga kabombo. Dili lang kay sabon gikaligo gid siya pag-ayo mga binatig-tig paminawan. Dili lang kay sabon, umag sabon gikaligo pag yun. Kay mo lagi na sa hearing na raise ba ditong concern nga nganong ikaw may nagsilbing mga model anang kuan mga tourism destination yan nahimo pa jud kang cover anang inyuhang kuan diha kanang inyuhang libro nagigama himo pa jud kang cover ana mong bayho butang dito nganong ikaw mangyod sigod pa niya wa magud may ikabayad gud mahal man kayo bayad ko og model na ako na lang kay nagtrabaho man sab ko ana abayato ra ko tanawon mga kabombo tong nahimong hearing sa kuan sa Senado niining kontrobersyal nga sekretary mga kabombos DOT nga sumala pa uli pa na siya tanawon tag paminahon. Ang hearing So bakit hindi na lang po model?
na taga ro mismo, native po sa lugar na yon, nakilala sa lugar na yon. Why you? That photo was taken during my presence at the Yes, South I know, I understand. Yes. We don't have any fight on that matter. What I'm trying to say is, someone who's recognized in that community, in that place, yung kilala, kunyari, miss kung anong bansa, ano bang lugar po yan? That's Lake Cebu. Cebu. Oh, Lake Cebu, yes. Lake Cebu in Cebu. In South Cotabato. So, how about Miss Cotabato instead of you? Nakilala sa lugar na yan. Senator So, Tulfo, let me clarify. No, that, no, ma'am, let me finish first. Kanina hindi kita in-interrupt. So bakit hindi na lang po yung isang native na kilala ng mga tao na kapag nakita nila, agad-agad maintindihan nila bakit siya nandyan as opposed to ikaw. Isa pa po. Ma'am, these are the things that I'm trying to voice out today. Nothing personal, nothing about you. These are the complaints that my office received, my action center received. They came to me and they talked to me and they told me everything I'm telling you now. Isa pa dito, meron sa isang, ano ba to? Pinakita sa amin na puro nakalagay frasco sa isang, sa Ninolan, Cebu. So doon sa mga, yung sa mga tabi-tabi na may mga eateries, mga karinderya. So merong kahabaan, puro karinderya sa, I think sa highway ba ito? So sa taas, sana inilagay niyo po doon yung mga lugar na pwedeng pasyalan. I'm sure na dadaan dito yung mga turista kasi highway po ito. Sa halip na ilagay niyo po yung karatula doon ng mga places na pwedeng bisitahin, ang nilagay niyo po doon, puro apelyido niyo po all the way. So siguro po walang authorization sa inyo. Baka yung mga tao nilang pong gumawa niyan without you telling them. Baka merong gustong sumipsip sa inyo at nilagay yung name nyo. So siguro po pwede yung sabihin yung mga tao nyo next time, wag puro ako. Dapat yung mga lugar na talagang bebenta sa mga tourists. Is that good enough? Senator, with all due respect, I just wish to place on the record that the photos that have been used and transformed into memes are actually work photos. Is that AI? You're telling me that's AI? No. Okay. This is a work photo. I was in Lake Cebu in South Cotabato promoting the Philippine Experience Program. The interpretation or misinterpretation of that, of course, is up to public consumption. But we have all the documentation to prove that my presence there was a legitimate one, and it was to help the destination as far as crafting of tourism packages. Tiyaw mo na. Promote lagi. Ang lugar. I-promote lagi. Kaya nagtrabaho, man kuno siya dito. Part kuno to siyang trabaho. Promotion. Mo nang magmodel-model na lang siya dito. Mao ba? Katarungan day na. Huwag niya matubag ganong di na lang mo kuha og lain. Pero iyahang yung i-explain mga kabombo. Ang nahitabo dito, Cebu to nga kuan, isyo. Mao bitaw na nga nahimo ning kontrobersyal pero iyaha man ning gitubag sigud pa niya nga dili kuno dapat mga binating tigpaminawan hatagan og daotan nga impresyon kadtong iyahang mga hulagway sa mga tourism destination. Gani dili kuno dapat ingnon mga kabombo nga gi-promote ang iyahang kaugalingon kay mao man ni ang nahimo pagdungog mga kabombo unsa man gi-promote imo imong kaugalingon dito. Mao nang ikaw nay nagmodel-model anang mga tourism destination. Beator kung tanaw ng pagdungog dugang mga kabombo bay. Tourism circuits, building up of attention for the destination in conjunction with our tourism stakeholders. I'm not saying, Mom, that you're not present. Your presence there is not legit. Okay? What I'm saying is, yung presence mo doon, yung sa picture na yan, it doesn't fit in sa taste ng mga Pilipino na nakakita po niyan. Kaya nga po binabash po kayo. Hanggang sa pumunta po sila sa action center ko para magreklamo. Nung malaman nila magkakaroon ng hearing ng ganito, they came to my office and they told me na ito yung baka pwede may parating sa Department of Tourism. That's why I'm trying to voice it out today here in the hearing. Okay. So kasi ang nangyari, ma'am,
ang dating daw sa kanila parang pinopromote mo yung sarili mo versus dapat yung Pilipinas ang pinopromote mo o yung mga probinsya ang pinopromote mo versus you promoting yourself. Yun po yung dating sa mga tao. Hindi po sa akin yun ha. That's not from me, from them. So ang dating po sa mga tao na you're trying to promote yourself. So maybe we have to refrain from doing that. We can use model siguro. Diba? Like I said, dyan sabi mo sa Cotabato ba yan? Saan lugar? South Cotabato, then let's use Miss South Cotabato as the model or a native South Cotabato. Ano ba yung pinaka-native dyan sa Cotabato? Yung mga indigenous people in Cotabato. Much better versus kayo po. Yun po yung pinopoint out ng mga lumapit po sa akin. Mr. Chair, gusto magsalita si Ms. Rasco? Sec, you want to respond? Yes. I completely hear you, Senator, and I'm grateful that you have brought these matters to light. But since I have the floor, I would just like to reiterate my position that I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028, and therefore there would be no reason for me to promote myself. I'm sorry, Ma'am, I'm not saying that you're running. Antimik lamang. Wa ko no siya nag-promote sa iyahang kaugalingon. Oh. Unya nganong imo mang bayho dito. Oh. At least na lang siguro to og kuan. Kanang love the Frasco. Oh, dili love the Philippines. Mao kuno. Oh, kay imo mang bayho to ang adto, butang. Oh, ngano man sakto ba yapon may punto man. Ya ngano man nga dili man mukuha ka pa ng litan ris butuan. Oh, magawa tag native ris butuan or baka ang Miss Mutia hong butuan may butang diha. Or kinsa ng mga pinakasikat nga ributuan. Oh. Mo ibutang mga kabombo o sa ubang mga lugar nga dunay mga tourism destination. Ributuan wa magi balangay ning ato ngani. Oh. Baroto ra. Sige lang butang lang nato. Oh. Ada ka ba ributuan pero walang kay panina develop mga kabombo compare sa ubang mga areas diri sa Caraga region. Oh. Anong iyahamang yun? Pero siguro, wa magikuno ko siya laing intensyon. Pagtabang lang kuno, nagtrabaho lang yung kuno siya. Dili kuno ingon pag-promote mga kabumbo sa iyahang kaugalingon. Mo na gyud iyahang gipamugos. Oh, mga binating-ting paminawan. Ambot og kuan bakaha kanang nakumbinser bakaha mga kabumbo ang pangulo ani niya. Oh, mao nang nangita na og lain mga kabumbong sekretaris DOT. Be, kay mo man ang pamugos sa tong ipangutana siya i-clarify lang nato secretary kung unsa magituyong tumugog tuyo nimo nga imo magyong bayho mo imong gibutang. To tanaw og paminawon siya dili nagtrabaho ra ko. No, wala ko nag-promote sa akong kaugalingon mo nagbutang ko niyang trabaho iyang bayho dito part sa iyang trabaho. Mao ba? Bitanawon tag paminawon. I have no intention of running for any national position. Therefore, it makes absolutely no sense for me to promote myself. Madam Ichu, sinesweldohan po tayo ng gobyerno. I abandoned my third term as mayor of Liloan to accept the job of being tourism secretary. And sad to say, for too many days and nights, I have abandoned even my young children. To ages 13 to 4. 4 to 13. In 3 service, boys, 1 girl, di ba, ma'am? Yes, in service of the country, no? For no other reason than to serve. Because I feel that the Filipino people do not deserve anything less. And that is to have a tourism secretary who shows up again and again, who is there in times of calamity as well as celebration for our islands, and who is there to make sure that the tourism industry continues to deliver livelihoods and jobs. That is the extent of what I have done.
I have not stolen a single peso of government funds. I have not committed a single act of corruption. All I have done is work. And so for there to be such a vilification of this kind, no, speaks to how things can be weaponized, no, for one reason or other, diba? But so much has been said. So much mud has been thrown. So much judgment has been passed upon me. I only have the truth of which can be found in data, in revenues for the country, in employment of our tourism stakeholders, and in the hope that continues to pervade the nation precisely because we have worked under the Marcos administration to leave the tourism industry stronger than what it was when we found it. Di mo na. Ni kusog ko no mga kabombo ang turismo. Oh, sa dihang siya na ang sekretary. Oh, di basta-basta. No. Mauna nga, angay lang siya nga ibutang sa magasin. Oh, kay ni kusogod ang turismo mga kabombo. Oh, gumikan sa iyahang abilidad. Oh, di basta-basta. Oh, nya, dili day mga kabombo malipay Senador Rafi na. Oh. O ang mga nagsaway sa iyaha mga kabombo, nagsaway sa iyahang gihimong aksyon. Oh, naghiskot ra ba siya? Wa kuno siya nang urakot, mo ni muna. Wa man to naghiskot og korupsyon. Ang question dito nganong ikaw man. Oh, wa day lain didha nga makuha diha nato nga kining mga naadya miss butang lang nato Lixibo man to South Cotabato. O wala di ay taga Miss Cotabato o South Cotabato dito nga part man na silang advocacy promotion mga kabombos tourism destination nga dili nakakinahanglan magbayad pa. O di ba? Oh. Para mamahimong model mga binating tigpaminawan. Kay part naman na sa ilahang advocacy diha promote kini panalitan mo tiya hong butuan. Oh. Ang trabaho ana niya is promote man ang mga kabombos butuan. So mga tourism destination yan na i-promote. O kare siya magyod iyahamang bayho. Muna siguro na uwaw siguro malakan yang hinok mga kabombo nga iyahang kuha mga kabombos prasko ibutang lang mga kabombo ngadto sa laing posisyon nga mingon nato ma-consider gihapon natong tourism related kanang trabaho. Oh, may mo gyapon. Oh, Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Tiaw mo na. Di basta-basta gyapon nga posisyon. Oh, sa pagkakaroon mga binating tigpaminawan. Oh. Wa siya mag-resign. Oh, wa daw siya mag-resign. Oh, wa pod gitangtang. Oh. Wa mo gitangtang gikuha lang. Oh, lahi man ang tangtang kuno kay tangtang wa na magina separate na magiga kay tangtang man. Oh, gibalhin lang kuno gibalhin. Oh, og other position mga binating tigpaminawan. So sa ato pa kung ituo pa ang presidente sa yaw-yaw ni yawit mga kabombo ni Secretary Prasco nga nilambo ang turismo. Ninindot kuno ang turismo gumikan siyang Love the Philippines. Oh. Dapat dili na to paminawon mga kabumbos presidente itong mga basher, mga nisaway og ingon man mga kabumbo katong nahimo nga pagdungog sa Senado. Dili na tato mga kabumbo niya bali-balihon kay nilambo god. Pero una siguro niya, wala man. Ang mga panghambog, mga binating tigpaminawan sa Secretary's Tourism, sukwahi man sa datos nga milugwa. Nya kuan man. Araman ka kinay ang tourist arrival. Sa nasod mga binating tigpaminawan. Kuan man, lamya man kayo.
kay tumala pa mga binatigtig paminawan ni Hinay. Pag ayo. So kuwahi mga binatigtig paminawan. Sa kuan. Sa nakalabay mga kabumbo niya. Pag ining isyo nga siya ray nagmodel-model mga binatigtig paminawan. Sumo siguro ni mga kabumbo nga basi gunahon na as malagkan niyang madao tag-apil ani. Ato na lang ni pangitaag lain. Kay ato ra ba ning kaalyado ning nag-imbestigar ani di Senado. Si Tulfo lisod na. Mobalit adon niya ni. Impasta. Ana siguro ba ang nahitabo mga binatigtig paminawan. Pero ang aton lang pangandoy ani nga unta maplastar dili lang mga kabombo self-promotion ang mahitabo. Sa sunod nga sekretary, ayaw na diha ibandilyo ng imong bayho. Ana ra. Ayaw na ibandilyo diha. Pangita naglain diha. Nga puli pananglitan dito kas Bagyo, Cebu, Butuan, Caraga. Ngita diha kanang native nga naa diha. Nga ilado nga mo promote anang ilahang mga tourism destination. Dili kay ikaw mo mismo manginamot niya moingong kag nitabang lang man ko pag-promote isip secretary sa kuan tourism para nga mas mo taas pa ang tourism arrivals diri sa atong nasod. Dako biya kay ni kanang dako kay ni tabang sa ekonomiya ning turismo mga kabombo. Pero dako man nakibhang pud ani karon. Kay gamay na lang mga turista na sagad baya mga turista mo anhi diri sa nasod. Mga Chinese, Chinese tourist mga kabombo. Pero karon kay hingawayon naman ta kayo, sige man tag pangaway na China. Pati to mga tao nga ang mga statement dili mo haom sa ilaha mga kabombong baruganan. Sa Malacañang karong panahon na ingno naman ka nga, pabor gikas China. Naki sa may ganahan mga Chinese mo anhin. Pilion na lang madto sila sa Malaysia, madto sila sa Indonesia, madto sila sa Taiwan, madto sila sa Thailand, kailahan man ng Taiwan, madto sa Thailand, kaysa mo anhin mga kabombo nga rin Pilipinas. Madto ka Pilipinas nga, ingnon ka dito sa mga tao dito Pilipinas, nani mga Chinese nang spy na po ni diri. So kayo, kuwang gyud kayo. Unya kaniyan to mo ni pinakadako mga kabombo nga volume sa mga tao nga moanhi nga ri mobisita sa nasod kini mga Chinese. Mo ni alala magsalig ta mga kabombo ato mga tuwa sa Europe pertim to layo alala magsalig ta ato mga tao nga gikan dito sa Amerika. Layo unto kayo. Kana mga tao nga gikan sa Amerika, gikan sa Europe, mangita ra man nagpinay dinhi nga kuan. Mga gikaingon nilag mga kuan pod. Nangita pog afam. Moro man na ilahang tuyo mga kabombo ani. Pero tourism gyapon na related mga binatigtig paminawan. 5 minutos na milabay mga binatigtig paminawan sa alas 5. Ato ra ning sayron dugang development kalabot na nini ni Frasco sa pagkakaroon mga binatigtig paminawan sa kasamtangan. Ari sa ta sa kuan isyu mga kabombo nining kuan produktong petrolyo apan sa di pa ari sa ta mga kabombo sa pipila ka mga importanteng painomdom. Ato ra ning hisgutan sa tuog pagbalik. Kining produktong petrolyo kay daghan na ra bang napiktuhan ani ron. Apil na tong atleta mga kabombo bitaw si Heidi Lindias na ukay mga kabombo ang isyu adto. Kay naaman to'y saad tong usa ka kumpanya nga maghatag kuno og lifetime nga supply mga kabombos petrolyo. Pero sigon pang Dias, ang gihatag nga supply balor laman 2 ka tuig. Abi na mog lifetime wa man di ay. Samot na ron nga mahal ang produkto petrolyo. Ato ring hisgutan karon taon-taon man lamang blowan ng painomdom. Likway sa atong pagpakabuhi. Isalikway ang pagpalusot. Dawata ang imong responsibilidad. Ato ba nga sa tumang kaisog ang imong makahadlok?
Isalikway ang imong dautan nga mga binuhatan tungod kay kini maoy maghatod kanimo sa kalaautan. Isalikway ang imong kahadlok nga mapakyas. Hinumdumi kanunay nga ang kalampusan dipusan ug ang kapakyasan makurehian. Gusto kag long life? Sumala pa sa mga dietary experts sa Healthline. Makatagamtam sa long life ang usa ka tawo kung una, likayan ang overeating o kadtong dunay batasan sa pagkabusaw. Likayi ang pagpanigarilyo. Pilia ang imong pagkaon ug mukaon sa gulay, prutas matag adlaw. Para sa mga minyo, i-maintain ang healthy sex life. Para sa mga trabahante, take time mo sa pagbakasyon aron pang pawala sa stress. Daghan nang namatay sa sunog ug sagad sa mga nahitabong sunog tungod sab sa pagpasagad sa mga tao. Paspas nga mukuyanap ang kalayo ug sunod lamang sa 2 minutos, pwede nang mukatag ang sunog. Aron malikayan ang sunog, mag-amping sa pagluto. Ayaw biyae ang imong niluto. Palungon ang kala ug uban pang electrical appliances humano gamit. Itago ang mga posporo, lighter ug kandila aron dili kinidulaan sa mga bata. Ayaw ilabay bisag asa ang imong upos sa sigarilyo. Ayaw pagpanigarilyo sulod sa imong kwarto. Susiha ang mga electric wiring sa inyong balay. Gumikan posibleng gikut-kut sa ilaga ang wires niini nga prone sa overheat nga nagresulta sa sunog. Mga tips aron malikayan ang HIV transmission. Una, batasanon ang paggamit og kondom kung makighilawas. Ikaduha, magpa-test og magpatambal kung dunay sexually transmitted infection. Ikatulo, likayan ang paggamit sa ginamit nga ringgilya. Ug ikaupat, siguraduhon nga ang gamitong dugo alang sa blood transfusion miagi sa saktong proseso og HIV screening. Tulo ka lakang aron mokunhod ang imong timbang. Ang pagpakunhod sa timbang dili tubag sa matag problema sa kahimsog. Adunay mga tips nga makatabang kanimo nga luwas nga mokunhod ang imong timbang. Una, undangi ang pagkaon og mga refined carbs. Ikaduha, kaon og protina og utanona. Ikatulo, pag-ehersesyo. Kini nga tips hatod kaninyo sa DXBR Bombo Radio Butuana. Basta Radio Bombo. Balik ta mga kabumbo diri sa atong pagpanaguban ng atong tulumanon at oras sa 9 minutos milabay sa alas 5. Ari sa ta mga kabumbo aning isgutanan produkto petrolyo. O kay nga to presidente Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagpag-abot na ni siya mga kabumbo. Kauli naman ni siya. Uman mitulo in sipon mga kabumbo dito sa United Nations. Kauli na ni siya ris nasod. Niya kay niadtong paglakaw niya wa man siya kabilin mga kabumbo og suwat. Para ipaabot mga kabumbo ngadto sa Kongreso nga ipadali mga kabumbo ang paghisgot sa iyaha mga binating tigpaminawan gipangayo nga kuan special power. Mga binating tigpaminawan. So kagahapon doon na siya isuwat dito. Gipaabot mga kabumbo o iyaha mga kabumbong gi-certify isip urgent kining sugyot balaod nun i-suspend una mga kabumbo or baka kunhuran ang mga excise taxes sa petroleum products. Panahon sa national or baka global emergencies. Nga diin ang Pilipinas ang labing apektado mga kabumbo. Labi pa ni ining nahitabong gira dito sa Middle East. Nga wa para bagyod mga kabumbo ito'y mailhan nga mohupay ni mga binating tigpaminawan. Wala pa ito'y mailhan kay sigon pa sa mga Iranians. Kamoy nagsugod sa gira Amerika niya karon mohangyo mog ceasefire. Bira data taman ginawa. Ala karon. Nangisog naman pag-ayo mga kabumbo mga Iranians. So karon ang suwat mga binating tigpaminawan sa presidente kay mao pay pagsuwat lagi niya pag uli niya gikan dito United Nations bahala mga kabumbong tulo yan sipon ngadto. Grabe taon niya mga binating tigpaminawan o bula-bula dito. Pag uli niya pada din siya suwat ngadto kang buji. So nadawat ang buji. Ang suwat mga kabumbos presidente nga kinahanglan kuno niya mga binating tigpaminawan nga
ipadali mga kabombo ang sugyot, no? Aron nga makaresponde gilayon mga kabombo ang gobyerno, nining gitawag nilang extraordinary nga pagsaka sa presyo mga kabombo sa produktong petrolyo. Unya posible ni maka-apekto na sa dagan unya sa ekonomiya sa atong nasod mga binating tigpaminawan. Ang kuan sa House of Representatives. So sa House of Representatives, isipsagwa pa tong suwat mga kabombos, presidente, ana na sila sa ikaduhang pagbasa. Niadtong Miyerkules mga kabombo. Nining maong maong sugyot unya ang Senado nanapod mga kabombo sa ikatulong pagbasa. O gikinahanglan ng mga kabombo ang approval sa plenaryo. Niining maong sugyot. Aron mga binating tigpaminawan mapadali. So ang gikuan dito, paningkamutan mga binating tigpaminawan, kining House Bill number 8418, an act authorizing the President of the Philippines to suspend or to reduce the excise taxes on petroleum products during national global economic emergencies, amending the purpose the National Internal Revenue Code of 1997. So mo ni mga kabombo ang suwat nga gipaabot mga binating tigpaminawan sa Malacañang. Wa man siya kagamag suwat niadtong kuan. Dali man siya kay paadto ay lagi siya sa New York mga kabombo. Adto siya sa New York kay tambong lagi siya dito sa United Nations. Ambot og naabag kay benepisyo mga kabombo ani, no? Nabag katay benepisyo mga binating tigpaminawan makuha ani pero pamugos man to sa presidente nga kana laging kalinaw. Lisod po di siya mo suporta sa kalinaw, no? Mayon siya support ko gira nya. Sunod pangutana na naimo. Naimo diha panggira nga support ka. Wa biyay imo. Unya support ka lisod na kayo. Kalapay itang ginawa gyapon diha. Mo ni karon mga binating tigpaminawan nga bisan pa man og itso hinay at least naa. Pero hinay gid lagi. Mura mga kabombo og lihok sa baon ning kalakiha. Hinay-hinay mo na gitawag mga kabombo nga alisir pa siguro ni mabatis mga Pilipino wala na. Lupog na. Ang hitabo mga binating tigpaminawan lupog na. Nya karon dili lang ni produkto petrolyo ang sa uban pa mga commodities mga kabombo ron apektado. Kay pati mga kabombo ang electricity do naman po'y hulga karon mosaka pod ang presyo. So kung sa petrolyo mga kabombo daghan yung kayo ang labing apektado ani, no? Sa kasamtangan mga kabombo nga sitwasyon. Apektado gyud. Pag-ayo ang ato mga kaigsunan. Mauna nga unta mga kabombo mapadali. Ambot pa ning urgent nila dito nga dugay man, no? Urgent pa bagani. Urgent gyud. Mo bitaw na mga kabombo nga nakaingon ang Vice Presidente. No? Nga wa ka pangandam ang gobyerno mga binating tigpaminawan. Wa gyud ka pangandam aning giraha. Nagkapuliki mga kabombo karon kay wa ka pangandam. Kay kung nangandam pa, magkapuliki dahil ka mga kabombo. Di ka kapuliki, kaya nagpaandaman. Huwag mo to ko mga kabombo sa sultis Vice Presidente. Kaya nakita man nato ni ron, tanawa kapa-kapa mga kabombong gobyerno, unsaon ni pagsulbad. Mao pala'y pagpangitag solusyon mga kabombo ni abot ng problema. Urbida. Nga, sayon naman yun unta mga kabombo nga, moabot yun yung problema kay dugay naman ni nga hulga sa kalibutan. Dugay naman ni na bulgar mga kabombo nga hulga. Base mga kabombo sa
sultis Vice Presidente. Ang problema, nakahimo pa mga kabombo pagsuroy ang atong presidente dito sa New York. Kaysa tubagon mga kabombo ang panginahanglang problema sa nasod. Nakahimo pa siya dito. Nya pag-ulay pa niya sa naghimo og suwat mga kabombo nga urgent na mga magbabalaon lihok na mo diya urgent. Saba diha. Ano ni adto pa man ka United Nations pwede ra man ka mag-deliver via Zoom. Sa imong speech mo ra man da ito nya adto dito tulo pa mo sipon dito. No. Nya mo ra da ito imong deliver dito. Kasi pwede ra ta ka mohangyo nga Zoom na lang kay kung sini tubangon ni problema nga ri Pilipinas. Oy. Kapuliki. Mo nangingon ang Vice Presidente Sara Duterte, wa ka pangandam ang gobyerno. Ano ro ko balikan mga kabumbong pamahayag si Vice Presidente. Nga suma pa niya wa ka pangandam ang gobyerno ni ining problema ha. Sa atong nasod mga kabombo. Resultas gira dito sa Iran. Napiktuhan ta. Wa ka pangandam kay wa nangandam. Ito tanahon og paminaw. Wala tayong nakikita na ginagawa ng administrasyon. Ang banta ng giyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga briefers, lalo-lalo na yung galing sa mga foreign governments, na meron silang tinitingnan na posibleng giyera ng taon na 2025. Isang year lang ang ligas, kumbaga. Ang ligas sa tuig na gisulti. 2025, nangyari ang giyera 2026. So dapat noong 2022 pa lang, naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Ug dili lang ni mga kabumbos Vice Presidente nga observation. Mismo ang mga tao, mga kabumbo, naka-ingon gyud nga wa gyud kapangandam ang gobyerno. Kay kung nakapangandam pa mga kabumbo ni abot, dili mo abot 90 ang litros diesel. Wa man kapangandam. Unya problema kay wa tay reserve. Wa tay reserve. Short pa magani nya mag-reserve pa noong ka. Why reserve? Di impas gyud. Apektado gyud takingking ang agi mga kabombos mga Pilipino. Di ra ba moto ang Malacañang ani nga wa nakapangandam ang gobyerno. Sa diyang gipangutana si Ate Claire Castro, sigon pa niya, sino ang hindi nagtatrabaho? Siya kabalo man day siya atong 2022. Nganong wa man niya gisultis presidente? Wow, kuyawag alibay mga kabombo Malacañang oy. Muna nga sa katapusan mingid siya nga sino ang hindi nagtatrabaho? Kuyawa oy. Kita man gyud ni Castro nga nagihimo kunong gobyerno nga igo na gani ta. Lupog na gani mga kabombo hapit. Naigo na tas kuto-kuto mga kabombo ini karong epektos gira dito kuan. Iran o niya, ihapag yung paningkamutan, isalbar mga kabumbo yang amo, pero mo man ang trabaho. Beto tanawon og paminawon si Ate Claire Castro. Dapat tinanong niyo muna, Vice Presidente, 2022, anong buwan? Baka naman panong-panong kanyang ama ito. Tandaan po natin, noong 2022, nangangampanya po sila pareho ni Pangulong Marcos Jr. Uniteam sila. May nabanggit po ba siya sa Pangulo patungkol dito? May nabanggit po ba siya sa DND patungkol po dito? Dahil kung alam niya na po ito, malamang ay meron siyang sariling bolang kristal, ay dapat ipinaalam niya kung ito ay verified info nang galing sa kanya. Dapat ipinaalam niya ito agad sa bansa. Ipinaalam niya ito agad sa Pangulo at sa otoridad. So, kung siya may alam as early as 2022, at hindi man lang niya ito binanggit diretso sa ating mga kababayan, sino ang hindi nagtrabaho? Sino ang walang ginawa?
Tandaan po natin, ipinagmamalaki niya meron siyang impormasyon patungkol dito. Hindi po ba obligasyon niya bilang Vice Presidente na ito ay ipaalam sa ating otoridad? Para man lang ang ating mga kababayan, katulad ng sinasabi niya, ay nakapaghanda. Kung hindi niya to sinabi, definitely, this is a breach of public trust. Meron po tayong Impeachment po ni. Ning kalakiha de ay. Yusik. Pastilan. Ngita lagi din taong justification mga kabombos Yusik. Wala kabalo ang imong amo di ay. Nga na ihulga. Grabe. Kahanggaw na baklaro sa itong presidente di ay si imong amo o wag di ay kasayon nga naidakong hulgas kalibutan. Wag sa kasayo di ay. Kuya wagod. Unsa ba ni siya nga presidente? Nara nagyaka siya ang opisina. Wa din siya dunggan nga di siya makadungog sa mga panghitabo. Wa din siya mata nga di siya kakita mga kabombo sa sitwasyon sa kalibutan karon. Kinahanglan mo siya ingnon Vice Presidente nga arbay hulga. Arbay hulga. Magira. Mangandam na ta. Pagkahanggaw ngita ragig alibay mga kabombo in taon. Pero mao man to yang alibay. Ambot lang ug madawat baga ninyo. Tinuod ba ni karon? Di makita man ni sa mga tao, dili ba ni ingon nga lipod-lipod propaganda mga kabombo tong ingon Vice Presidente. Dili ingon nga dapig os Vice Presidente ha. Pero makita na ato ni karon sitwasyon na. Kung napay gihimong gobyerno mga kabombo, di siguro ni moabot pila na ron litro. Hapit na gatos. Ang litro sa diesel. Nausaom na ni mo ron. Nga niyadtong nakalabay simana naaraman ni sa 50 kapin. Pinagkamahal sa 60 mga kabombo. Karon aral maning taas sa lagi. Sa to pa wa ka panganda mga kabombog yung gobyerno. Kay kung nakapangandam pa, pwede man na niya pungan. Ang problema lang kay mangita man pudayong alibay ang Department of Energy. Moingon naman pudayong nga hands up man gud mi anang kuan. Di man mi pwede manghilabot anang mga kumpanya nga nagpatuman og presyo kay wa man butang sa mandatos balaod sa oil deregulation law niadtong namugna niadtong 1998. Wala man na didto gud. Gibawalan man mi ana. Gilimitahan man ang among gahom monitoring raman. Diha na. Diha na mga kabombo ang laay. Wa man. Sa ato pa, dapat mga kabombo nadto pa nagpanday na, gitan-aw na ning mga balao diri nagtunhay, giamyandahan na. Nga moabot gyud punto ani nga inani nga sitwasyon. Nangandam na. Pero karon pa tanawa mangita pa karon pa mangitag sources mga kabombo ang gobyerno ang atong presidente para sa supply. Kay maglisod man gyud didto mga kabombo magkagawas ang supply. Gikan ini mga Gulf state mga binating tig paminawan nga mao'y atong gisaligan. Maglisod man gyud. Paggawas kay tinud-on man gyud sa Iran mga kabombo ang ilang bahad nga kutob muagi piti. Kutob muagi piti. Ana. Di wa gyud maglisod gyud gawas mga kabombo ang supply. Karon bisan pag unsaon mga kabombo og pasalig sa gobyerno nga ay lag kabalaka. Mga katawhan kay moabot pa ta og 60 ka adlaw. Ngano man di ay magpuyo ra day tag 60 days. Sigurado ga data human sa 60 days solbad na ning problemahan anay supply. Ana. Gitagna na day mga kabombos balakan niya nga mahuman ang 60 days nanay supply. Mura ni mga kabombo dahil mananagna na sila. Kinsa may makatagna sa malabot nga panahon. Kinsa may makatagda sa mahitabo sa 60 ka adlaw gikan karon. Kung nay makatagna ana ang say mahitabo ana. Okay kay ka. Way makatagna wa gani makatagna unsay mahitabo ugma. Naway katagna mahitabo ugma.
Wala oy. Why si bisan kinsa gawas sa atong labang kagahom? Kay siya nagkontrola sa tanan. Oh, usara ka tawo mga kabumbo ang makatagna unsay mahitabo ugma. Ang ato rang Ginoo tawo man siya. Gawas nga tawo Ginoo. Oh. Mao nang siya ray makabalo. Pero kita mga ordinaryo ta Ginoo ko, di ta mga kabumbo makatagna unsay mahitabo ugma oy. Mao nang kung tagnaon na to unsay mahitabo pag abot sa 60 days kay 50 to 60 days naman kuno mga kabumbo ang atong kuha na lang supply, mahurot na. Amo na mo na gitawag nga unsa man, pahuway sa taana after 60 days. Hindi pa man sure. Kay karong panahon na mga kabumbo, mubaos mangyod ang Iran. No, mubaos mangyod. Gani di sila ganahan anang ceasefire. Why ceasefire kuno? Ceasefire man kuno nga kamoy nag-una-una gira din niya. Mohangyo mog ceasefire. Unsa day mo? Why surrender ay gira magani di. Pirada tatamas ginawa ni. So sa ato pa mulungtad pag inigdugay. Sa pagkakaron. Unya loyo ni ini mga kabumbong issues pala kuan. Produktong petrolyo nauting kay pod karon mga binatig paminawan. Kining kumpanya nga nagsaad mga kabumbo kang Heidelin Diaz katubang Olympic gold medalist ba? Nagsaad mga kabumbo nga hatagan siya og supply sa tibuok niyang kinabuhi. Lifetime supply sa fuel mga binating tigpaminawan. Sos ingon ang manager ni Diaz, drawing ramanang lifetime. But mana di man na tinuod. Pero wa siya ingon nga wa nag-deliver ko no. Ang maong kumpanya kining kuan Phoenix Petroleum ba ni? Nag-deliver mga binatig paminawan. Pero duha ra ka tuig. Human sa duha ka tuig giundang na. Asamot na ron nga perting mahala ang produkto petrolyo. Samot na ron nga may taas ang presyo. Wa gyud in taon mga kabombo ng reklamo in taon si Heidelin Diaz, sadsaan mo di man din ninyo tumanon. Sadsaan mo nga hatagan ko ninyo kay nidaog lagi ko sa kuan Olympic. Nasakmit na kong gold medals na atong 2020. Saad mo nga hatagan ko ninyo lifetime. Abay lifetime nga duhar mo katuig. Mao ni karon na buhi mga kabumbo ang mong isyo kay ni mahal man ang fuel, may na lang man eh. Di ba problema siya? Bisan pag-asa siya mo adto. Di siya maproblema kay lifetime good nga supply. Ang problema mga kabumbo kay wa man kuno ni nahitabo. Ang lifetime, drawing ra man kuno ning lifetime pero 2 years ra. Basig 2 years ra pod ang ilang lifetime. Mao ra po definition sa ilang lifetime, 2 years ra. Mao na nga 2 years ra pod. No? Nya kay wa naman. Wa naman kasakmit mga kabumbos Diaz og another gold. Amo nang siguro mga kabumbo mo to'y rason. Mga binatig paminawan. Wa gyud in taon. Mo nay gitawag mga kabumbo nga karon igo na lamang sa pagpagawas. Sa iyahang hinanakit mga kabumbo ang atong Olympic gold medalist. Nga wa makakuha gani sumapa siyang manager. Pasalamat gihapon sila. Pero dili accurate mga kabumbo nga ingnon nga lifetime. Dili accurate mga kabumbo nga ingnog lifetime kay duha ra man day katuig. Dili accurate. Kay kung may kag lifetime nya duha ra katuig, imo na nang ilad ang tao ana. Mga binating tigpaminawan. So mo ni karon nga ang maong kumpanya po nagpagawas po siya mga kabumbong pamahayag.
nga dili lang kay kini naghatag pa kuno sila og allowance mao di ay pero kay fuel man ang inyong gisaad wa man to gihisgutan ninyong allowance naghatag kuno silang allowance for 2 years na pod nining Tokyo Olympics medalist mga kabombo Heidelin Diaz 2 years na gikan siyang pagdaog niya gawas niya, nagikwinta pa nila nga, nag-donate pa ganimig 5 million. Niya, niya pag 3 million. Namong nahatag ngadto sa mga silver medalist. O niya, napag 1 million ngadto sa bronze medalist. Namong gihatag. Niya, daghan pa mig mga gitagaan. Daghan pa mig gitagaan. Na, ingon, malagi sila nga, among i-award ang lifetime free fuel for life donation. Ang nahitabo kay 2 years naman din ning free fuel for life. Free fuel for life for 2 years unta gibutang para dili mag-expect mga kabombo ang tao. Expect siya nga hangtod sa katapusan siyang gutlo sa kinabuhi. Tagaan mga kabombo produktong petrolyo. Samot na ron nga mahal kayo. 33 minutos, isa pa. Dapat pisilin niya ang atong Bombo Reports Mindanao Connection. Gihatagan og katinawan ni Public Order and Safety Chairman Cagayan de Oro City Councilor Roger Abaday nga walay koneksyon sa kasamtangang tensyon sa Middle East ang ilang pag-abot dinhi sa Dakbayan kay ang ilang mupaygayon sa training activities sa syudad. So dugang pa ni Abaday nga wala sa Lumbia Airbase ang pipila og nagpabilin ang US Marines apan naka-check-in kinis pipila usab ka hotel dinhi sa syudad samtang nag-andam sa ilang mga kalihukan sa laing-laing lugar sa Northern Mindanao. Gipasabot niya nga kabahin sa ilang aktibidad ang pag-apil sa training exercises sa Bukidnon o sa pipila ka lugar sa syudad. O kini mao ning gitawag nato nga balikatan exercises. Gipanghimakak usab gipanghimakak ni Abaday ang mga nagkatag nga impormasyon nga ang maong training adunay kalabutan sa posible nga pagpadala sa mga sundalo sa Israel og giingon nga ang ilang buhaton mao lamang ang mga military drills sama sa beach landing exercises sa mga natudlo nga lugar. So dugang pa niya nga nagpadayon ang koordinasyon sa kapulisan ug sa ubang concerned agencies aron nga masiguro ang kahusay ug kalinaw dinhi sa syudad samtang ginahimo ang mga aktibidad sa mga langyaw nga sundalo. Gipasiguro ni Abaday nga ginamonitor sa lokal nga gobyerno ang maong kalihukan aron nga malikayan ang kalibog og masiguro ang kaluwasan sa mga residente sa Cagayan de Oro. Og ang among 4ID Philippine Army ilasab nga siguro mga kabombo nga ang tuyo sa mga sundalong kano ang kinilag yung dili na bag-o kanila nga gahimuon matag tuig nga balikatan exercises. Kauban ang mga US forces. Mao ka ng pagpabarog sa hugna sa itong mga balita. Paborito ka ng hugna dito sa Bombo Radio Davao. Pinaagi ni Bombo Dario Formento. Salamat sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pit Gambe. Mga kabombo, maayong puntag ka natong tanan. Una sa lagas sa tanan sa mga dakbayan o sa mga rehiyon, nagpabilin nga madag-umon ang kawanangan. Pero karon diri sa sentro kabayan sa dakbayan, man po yung mga pag-ulan. Pero kagabi doon ay pipila ka lugar diri sa syudad nga nakasinati usab o mga pag-ulan. Unya mo na matikdan Bombo Radio Mindanao nga usok ang hangin no sa pipila ka bahin diri sa mga syudad. Ug naay mga portion usab sa among rehiyon nga nakasinati usab og mga pag-ulan tungod kana sa rough aning tropical depression nya napaning localized thunderstorm nga padayon gyapon nga among nasinitian karong nga panahon na.
Samtang pagpabarog na sa ikaduhang hugna sa mga balita, may tungod ani nga problema sa o kining issue sa pag-supply o kuryente sa probinsya sa Davao del Norte, particular diha sa may Island Garden City of Samal, nga kini nga kooperatiba kini Nordico, mao ni siya ang una gyud diha nga nag-supply apan tungod sa balaod nga kani ang nagtugot usab sa DLPC nga padapdan ilang prangkisa o ilang serbisyo sa isgutan ng kuryente gawas sa dakpin sa Davao o pipila ka bahay sa Del Norte, mao ni nagkatod karon og kalibog sa katawhan. So kagahapon nagpagawa og pamahayag ang Nordico nga gi-deny ang gipangayo nila nga motion for reconsideration kabahin sa mahitungod aning o kabahin aning pugong lagi sa pag take over sa DLPC, ilabi pa sa Island Garden City of Samal nga una nang mipagawa o kining kamanduan ang Korte de Espanabo, may tungod lagi aning writ of possession nga sila na ang mo take over na mga pasilidad o sila na ang mo supply og kuryente sa mao nga isla. Pero sa gipagawa nga pamahayag kagahapon sa Nordico, duha ka mga korte mi-deny sa ilahang motion. So mao ni ang ilahang pahibalo sa katawhan nga tungod nini ilahang gihangyo ang ilang mga konsumante ng mga miyembro nga padayon ang suporta ngadto na sa ilahang kooperatiba. Mao ni ang ilahang paghangyo nga ilahang gibutyag sumala pa sa kining petisyon lagi sa Nordico ngadto na sa kining korte nagipaboran ang kining kuan makabombo application sa Davao Light nga mao ni sila ang magsilbing mag-provide og kuryente diya sa buong isla o sa ubang bahin diya sa kining Davao del Norte. So mao ni karon mga kabombo nga sa pagkaron ilaha pang himuon ning mga legal nga mga lakang kabahin ini di gyud mosurindat ang Nordico. Og ilaha pud nga giawag ang mga tao nga ilabi pa ilang mga membro nga padayon ng gyapon nga magpaaya diha sila dili giawag nga dili magpataod, dili magpatanggal kay ang ilang prangkisa gipaklaro ni sa Nordico hangtod pa man ni sa tuig 2028 o ang usa nila ka prangkisa hangtod pa sa tuig 2033 nga particular nga gitumbok nini kining Island Garden City of Samal. So sa ato pa balido pagyapon ang ilahang kini nga supply og kuryente sa pipila ka bahin diya sa Del Norte luyo pa man sa gimando usab nga lagi kining rate of possession sa Korte de Espanabo o kay numduman adunay balaod usab nga nagtugot usab sa DLPC nga palapdan na ilang prangkisa diha sa nasabit usab nga probinsya. Bumbo Radio Philippines Mindanao area, mao ka na ang pagpabarog sa ikadung hugna sa mga balita nga gikan sa mga dakbayan o sa mga rehiyon. Karon tayong pasang linya sa may Bumbo Radio dyan sa pinag-iusap ni Bombo Edna Mendoza. Dagang salamat Bombo Radio Davao, Bombo Dario Formento. Niya karon ang lakat sa panahon diri sa may dakbayan sa Santos nindot ang among palibot, walay timailhan nga adunay pagbundak sa ulan. Niya na karon ang pagpabarog sa ikatulong hugna sa mga balita gikan diri sa may Bombo Radio Jansan. Padayon pa karon gipangita sa mga otoridad kining bana nga brutal nga mipatay siyang asawa kung asa ang biktima nailhan kini si Mary Grace Ginang nga taga Alegria Alabel, Sarangani Province. Ang pamilya karon ni sabong biktima grabe kaayo kasubo ang ilang nasilatian, lisod gabadawat makabumbong gumikan kay kining inahan. Mao kini pagmaayo ang nagatiman sa anak ni ini o kung matod pa kining bana nga nipatay sa asawa. Ano kini kanang siloso kaayo og tumang kapalahubog gani sa dili maayo nga gipanghimo sa iyang bana kining bangi sa bagtiayon nakaabot na kini sa barangay hinungdalang barangay nagpagawas og gitawag nato barangay protection order but despite on that nahitabo gihapon ang mangilngig nga krimen gibutyag nakita pa daw
sa anak kung giunsa sa amahan sa pagpatay sa iyang inahan kung asa kining suspect kalit gabi kagyo human kada sa insidente og tuwa matud pa sa kabukiran sa Datal-Anga sa Alabel, Sarangani nagtago-tago og lisod ang alayo na kaayo kini diha sa sentro sa Alabel kining Datal-Angas kung asa naa na kada duol sa boundary sa Bay Davao del Sur kung asa mao pa di karon ang ginapagitan pabaagi sa mga otoridad para nga madakpan og manubag kining bana nga mipatay sa iyang asawa. Mao kadto ang pagpabarog sa ikatulong hugna sa mga balita gikan sa may Bombo Radio Jansan. Ang ikaapat ihatod kaniyo sa Bombo Radio Butuan pinaagi ni Bombo Benji Barasan. Salamat Bombo Edna Mendoza sa Bombo Radio Jansan sa malakas panahon diri sa Dakbayas Butuan karong mga rasa arang katunog ang among palibot. Bugnaw kayo among nasinatian noon wani may kasinati og pagbundak sa wan. Detalyeras kapat nga hugnas balitas Bombo Reports Mindanao Connection. Posibleng mag-atubang karon sa hulga pagtaas pamasahe. Nining among mga kaigsunan nga ninmuyos mga island provinces o mga lungsod diri sa among riyon. Uman nga gitugutan sa Maritime Industry Authority kon Marina ang mga shipping companies nga mapatuman og hangtod 20% nga pagsaka sa pamasahe sa mga pasahero tungod sa pagpadayon matud pang krisis sa tunga-tungang siglakan kan sa nagapekto na sa supply og precious lanas kalibutan apan sumalapas Marina subject pa kini sa 14 ka adlaw nga period addiser mag-take effect ang pasaka o upward adjustment sa advisory ng ipagawas natong Marso 6, mala ni Crystal John Luego, ang Senior Maritime Industry Development Specialist sa Marina 13, nga ang maong lakang usa lamang ka contingency measure aron matabangan ang maritime industry nga makasugakod sa pagsaka sa presyo sa fuel. Din sumas Marina gitugutan ang upward adjustment sa passenger fare ingon man cargo freight rates o fuel surcharge nga hangtod 20% sa base rate o base fare apan gipasabot sa ahensya nga temporaryo lamang kini ang maong pagtaas o gipatuman lamang kini samtang nagpadayon ang krisis. Gani gipasidanan usab ang mga shipping companies nga kinahanglan dayon nila nga ipaubos sa pamasahe diha nga matapos na ang emergency o krisis nga nagapekto sa presyo sa lana. Dugang pa ni Luego nga posible usab nga maubos o limitahan sa mga shipping companies ang ilang biyahe og mamahimo usab nga isahon na lamang ang pasahero og kargamento sa usa ka biyahe aron mapuno ang kapasidad sa barko o usab magkunhuran ang gasto sa operasyon. Kinahanglan usab ang mga operators nga magpagawas og travel advisories aron maipahibalos sa pasahero ang posibleng trip consolidation, pag-usab sa schedule, limitasyon sa biyahe samtang nagpadayan ang pagsaka sa presyo sa fuel. Gitugutan sa Marina ang pipila ka relief measures aron mapugngan o magpagaan ang gasto sa shipping companies. Lakip na nini ang pag-waive sa bayad sa annual tonnage fee alang sa 2026 og 75% nga diskwento sa bayaran sa aplikasyon sa pagkuha og mga dokumento o ship documents ingon man mga certificates. Muna, Bombo Radio Mindanao ang ikapat nga hugnas balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Ang iklimang hugnas balita atong babarugon gikan ni Dapitas Bombo Radio Coronadal pinag-isab ni Bombo Nichols Morales. Daghang salamat Bombo Benji Parasan, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio Philippines, mayong buntag kanatong tanan. Daghang sa panahon diri sa Dakbayan sa Coronadal, wa mi kisinati og pag-ulan og karon nindot pod ang among lakaw sa amoang panahon. Pagpabarog na sa ikalimang hugna para sa Duang Mindanao Connection, nagpablater na sa barangay ang apo og mga pamilya human gisakit sa kalib-in. Ang kining isa ka katigulang o kung iyahang ginikanan sa asawa sa kining kalib-in dito sa barangay Dahay Surala South Cotabato. No? Sumala si interview sa Bombo Radio Coronadal kay Anyabot Binigas apo sa kining biktima nga tigulang iyang ginpayag nga ilang ginreport ang nahitabo sa ilang barangay. Suno kay Binigas,
Human nila ni report sa kining ilahang barangay dali-dali nga giadto sa usa pa ka tiya antigulang o gikuha kini uban nila agud malikay sa kining pagpanakit. Gipahayag usab ni Binegas nga ilang nahibalaan nga dugay na nga ginasakit sa iyang tiya o sa iya sining kaasawang ka-live-in partner niini iyang lola apan wala dayon na tagaan og gilayon pud na aksyon. Tungod kay wala ebidensya, gindugang pa niya nga human nila na iblatar sa barangay, wala na nila nakita ang kining lalaki. Ngining nakita andra sa may video nga makita sa atong likod nga nagpanakit sa maong tigulang. Samtang karon, determinado usab ang pamilya nga magpasaka og kaso batok sa tiya og saya sining ka-live-in partner. Busa karon nagpanawagan si Binegas sa iyang tiya o sa iya sining ka-live-in partner na ini nga atubangon na sa barangay agod matagaan og pagpaklaro kung unsa jud ang matuod niya kining nahitabo. Sa karon padayon nagalaom ang pamilya nga magkadto na sa ilahang barangay agod matagaan ba o kung unsa ba maariglo ba kung mapadayon pagyud ang pamilya nga magpasangat og kaso batok ni ila. Mga kabombo, ang report sa aton sa Mindanao Connection, pabarog naton sa ka-unom na hugna, dira pinagi sa Balay-Balay Bukidnon, pinagi kay Bombo Jeromar Balatero. Daghang salamat na Bombo Radyo Coronadal ug Bombo Nicole sa Morales. Lakad sa panahon dinhi sa dakbayan sa Malaybalay nindot ang among kawanangan og walay mga timaylan nga mga pag-ulan na apan nagpabilin gyapong tugnaw ang among nasinati dinhi sa amuang palibot. Ang pabarog na sa ika-unom ug hugna sa mga dagkong balita dinhi sa lalawigan sa Bukidnon. Usa ka truck ang gidaro ang mga pick-up ug mga sakyanan din usa ka lalaki ang nabalian og dil. Din man nalaos sa pagkabangga sa poste sa kuryente ang usa ka pick-up nga sakyanan human kini nadaro sa wing van truck sa may rotunda sa may Aglayan, Malaybalay City kagahapon sa hapon. Base sa inisyal nga investigasyon gikan sa maong saksi din sa maong pangitabo nga duwa matod ba ka pamilya ang nadamay sa maong insidente. Din grabing naapektuhan ang lalaki nga nabangil ang iyang tiila sa usa ka delivery van. Then unom usab ka mga sakyanan ang nalambigit sa maong aksidente nga may resulta kana sa bugat nga dagan sa trapiko gikan Malaybalay City padulong Valencia City. Diin grabe ang nasinati nga traffic kagahapong adlaw. Then sumala po sa mga giguyod matud pa sa kumong-kumong ang usa ka wing van truck nga nadaot matud pa ang makina. Di ang pag-abot sa lugar sa maong panghitabo kalit matud pang nadumbulan ang kaning nakaparking lang nga pick-up nga sakyanan lakip na ang mga nakahiliran nga dapin sa highway nga mga single motor, mga motorila type nga mga motor o delivery van. Sa pagkakaroon nagpadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan nga ayon sa hinungdan sa mong disgrasya samtang ang biktima nga nabalian sa mong tiila kasamtang ang karong ana nagpaalim sa balay tambalan samtang ang sa kustodiya sa Malaybalay City Police Station. Bombo Radyo Philippines, Mindanao area maukira ang pagpabarog sa ika-unom o kunayngog na sa mga dagkong balita din sa lalawigan sa Bukidnon. At ang ibalik atong linya sa itong anchoring station sa Bombo Radyo Cagayan de Oro. Pinaagi ni Bombo Pit Gambe. Mga kabomboy nyo nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Biyernes. Thank God it's Friday. Sa 13 sa bulan sa Marso tuig 2026. Inyong nabati sa mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao, pinagi ni Bombo Dario Formento, gikan sa Bombo Radio Jensan, Bombo Edna Mendoza, gikan sa Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barazan, gikan sa Bombo Radio Coronadal, Bombo Nicoles Morales, o gikan sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon, Bombo Jeromar Balatero nadukat, gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pit Gambe. Kaming tanan nagingon, basta radio, Bombo! Yung bati mga kabombo ang atong Bombo Reports Mindanao Connection naglangkob sa mga balita gikan diri sa Polos, Mindanao. Sa oras mga kabombo 51 minutos milabay sa alas 5. Diri sa atong tulumanon daytoon pay mangno lang nato sa to mga kabombo. Entrante sa atong nagpadayong promo ang atong Buena Mano Salvo Year 20. Ug mag-adlaw
alas 2. Kita-kita ta dihang napita sa may Libertad Covered Court. Diha ta magpahigayon sa tuang barangay draw sa may Libertad Covered Court. Tapad lang na sa Libertad Public Market. So ugmang adlaw pitsa 14 kay Trisim taron. So kita-kita ta diha alang sa tuang Buena Mano Salvo Year 20 promo. Unya ang atong studio draw, ang atong mga binating paminawan nga studio draw entries, ang atong deadline sa submission of entries ninyo para sa studio draw, ugma sa alas 11. So ugma sa alas 11. Dapat alas 11 buntag na endorse na or baka ay na mo paghuwat og alas 11. Inyo na nang mahato dinhi karon pa lang daan or ugmas buntag sayo kay aron mga kabumbo unyang hapon baka maapil ka na sa pagbola sa ato ang inadlaw-adlaw nga pagbula. Niining atong promo gumikan kay doon natay mga inadlaw-adlaw nga pagbula sunod semana na. Diin tulo ka winner atong bunoton matag adlaw. Ang duha makadaog ni mga kabumbo og 1,000 pesos cash. Unya 1,000 pesos nga gipax. Ang madag-an sa duha ka winner. Ang usa makadaog og special limited edition nga 60th anniversary Bombo Radio exclusive AM/FM transistor radio plus 500 pesos nga cash. Na dinhi tinuli ha mga kabombo ning atong radyo brand new. So mo na siya ha. Sunod semana na. Lunes ngadto Biyernes gyud. Mga binating tigpaminawan adlaw-adlaw. Nya inumdumin ninyo nga sa grand draw naapod tay giandam diha 1 million pesos nga grand prize. Nya do na pag regional prizes. 50,000 pesos cash matag rehiyon Luzon, Visayas, Mindanao, National Capital Region. Gumikan kay ang premyo kinatibuk-an ni 8 milyones man ka pesos. Muna nga paningkamot gyud mo aron inyo ni mga kabombo nga sakmit ang portion sa 8 milyones pesos. Kay sugda naman natog apod-apod ugmang adlaw. Ugmang adlaw Lunes ngadto Biyernes. Adlaw-adlaw gina. Mga apod-apod ta mga kabombo og premyo. Munang dungagi pa yung interest. Diresibihan kung galing mga kabombo, wa pa mo makasubmit sa inyo mga interest. I-endorse na aron sigurado makadaog ta mga kabombo. Mga produkto niya atong hisgutan. Kini mga produktong apil mga kabombo sa ato ang promo. Okay, medyo pikit ta sa oras. Diri sa ato pagpanaguban niya. Standby na lang mo niya taon-taon kay mubanos ka nato ang tulumanon Bombonos and Views Morning Edition. Maghatod kaninyo mga kabombo sa atong labas nga mga balita. Nya standby lang mo ha. Ilabi na pang kabombo ning lugab pa mga init hisgutanan sa atong palibot. Sa pagkakaron mga kabombo atong tagaan o pagtagad unya ha. Diri sa atong pagpanaguban ilabi na ning produkto mga kabombong petrolyo nga daghan kayo ang nahimong apektados pagkakaron ani. Di lang mga kabombo to si Hedilin Diaz. Apil na to mga mag-uma, pitado sab. Kaya di man sila tagaan mga kabombos, mga kumpanya. Sala na og magpalit sila kay dala raman ni sila galon. Ato ra din tagaan og pagtaga dunya mga kabombos atong pagbalik. Kaya medyo pikin tag oras diri sa atong tulumanon. Kinahanglan yung lagad si Kanginan. Bobens Brasan, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Mga tips aron dali muniwang. Una, pag-ehersisyo tunga ngadto sa usa ka oras kada adlaw. Ikaduha, pag-inom og tsaa nga init 30 minutos sa dili pa mukaon. Makatabang kini sa pagpadali sa paghili sa pagkaon sa lawas. Ikatulo, likayi ang sobra nga tamis nga mga pagkaon tungod kay kini makapatambok kanimo. Ikaupat, kaon og daghan og mas kanunay nga mga pagkaon nga puno sa protina sama sa itlog tungod kay kini makadugang sa enerhiya sa lawas
makabawas ug makapadali sa imong metabolismo. Ug ikalima, kunhuran ang pagkaon nga taas sa carbohydrates. Mga benepisyo sa pag-ehersisyo. Bisag pila pa imong edad kinahanglan kag regular nga ehersisyo aron magpabiling himsog. Nganong importante man ang pag-ehersisyo, kini makatabang nimo para makatulog og sakto, mahimong aktibo, magpabiling lig-on ang kapugukan o kaunuran, mamintinar ang saktong timbang, makunhuran ang posibilidad nga makaagom og ahat nga kamatayon. Mga benepisyo nga makuha sa brisk walking. Una, pagsunog sa kalorya. Ikaduha, pagpaligoon sa kasing-kasing. Ikatulo, makatabang sa pagpaubos sa blood sugar. Ikaapat, makapahupay sa sakit sa lutahan. Ikalima, magpaligoon sa immune system og enerhiya. Ug ikaunom, makatabang kini nga malugwayan ang imong kinabuhi. Upat ka mabuta nga ngayon atong hinumduman sa atong pagpakabuhi. Kung unsa ang pagtanaw sa uban kanimo, wala ka na nagbutyag sa realidad sa imong pagkatawo. Nagkadain-lain ang panaw sa matag tawo. Busa, pagpakaikaw, ayaw usiki ang imong panahon sa walay hinungdan nga mga butang. Pagpahiyom kanunay tungod kay ang pagpahiyom makahatag kini og positibong epekto ngadto sa uban. Unsa man ang imong gibuhat nining kalibutana, maayo man o daotan, mobalik kini kanimo. Igyud kapugnan ang lakat sa panahon, daghan kanato ang maningkamot nga magpabiling batan-on. Ang pagbabiling healthy o well-balanced diet lisod kabuton. Pero ang pagpatuman og insaktong lifestyle o pagkaon og healthy ang maghatag kanimo og extra ammunition batok sa signs of aging. Mas labing epektibo ang diet kung parisan kini og healthy lifestyle sama sa pagtulog og sayo, paglikay sa bisyo ug ang pagpabiling aktibo sama sa pag-ehersisyo. Ang katigulangon dili kapugnan pero pwede nato kining mapalangan. Tulo ka mabuta nga ngayang isalikway sa atong pagpakabuhi. Isalikway ang pagpalusot. Dawata ang imong responsibilidad ato ba nga sa tumang kaisog ang imong makahadlok. Isalikway ang imong daotan nga mga binuhatan tungod kay kini maoy maghatod kanimo sa kalaautan. Isalikway ang imong kahadlok nga mapakyas. Hinumdumi kanunay nga ang kalampusan dipusan ug ang kapakyasan makorehian. Ang mga domestic animal sama sa iro o iring dakog tabang gawas nga banday kini sa panimalay makahupay usab kini sa stress. Pero pipila sa mao mga mananap ang biktima sa pagpangabuso. Ang pagpasagad sa binang hayop usa kini ka krimen sa nasod. Daghang porma sa animal cruelty ang gitawag nga animal abuse. Sakit pa man ang dungon nga taliwa sa inosente sa dagway sa iro o iring. Aduna jud mga tao nga walay kaluoy. Gaan kay kamot sa pagbunal ug sipa sa maong mga mananap. Ato inumduman nga mga hayop walay tingog. Busa dili makapangayo og tabang. Dili sila makahangi o kagawasan, dili makapangayo og proteksyon, busa kita angay nga mahimong manunoy-on. Mga lagda alang sa malipayong pamilya. Una, epektibo nga komunikasyon. Ikaduha, pag-establisar og curfew diha sa pamilya. Ikatulo, hatagi og luna ang imong mga anaka sa pagkat-on ug pagtubo. Ikaupat, ayaw ikonsente ang mga bata kung makalapas sa imong mga lagda alang sa usa ka malipayon nga kinabuhi sa pamilya. Ikalima, ipasabot kung nganong nagtakda ka sa ingon nga mga lagda ug mga sangputanan. Ikaunom, Ania ang mga pamaagi aron makabaton og sakto na tulog. Una, sunda ang schedule sa pagkatulog. Ikaduha, hatagig pagtagad ang imong gikaon og imnon. Ikatulo, paghimo og usa ka malinawon nga palibot. Ikaupat, limitahi ang pagkatulog sa adlaw. Ikalima, Discover Buod Eco Park sa Butuan. Nagtanyag ang mong dapit og kalinaw og kaalam alang ni adtong gustong makakaton sa kasaysayan, ilabi na sa unang misa sa Pilipinas, ingon man sa pag-abot ni Ferdinand Magellan. Doon na kini lunhawng kakahuyan, alang sa gustong mag-inusara, limpyong sapa, alang sa gustong mabugnawan, ingon man groto, alang ni adtong gusto mga muyo sa Ginoo. Buod Eco Park sa Butuan, asa nag-abot ang kinayahan ug ang kasaysayan.
Unsaon nga magpabiling hydrated? Ania ang mga pamaagi nga magpabiling hydrated ang usa ka tawo. Una, pag-inom og tubig sa tibuok adlaw aron malikayan ang dehydration. Ikaduha, pilia ang walay asukar nga juice. Ang natural nga juice maghatag kanimo og sustansya aron magpabilin ka nga aktibo ug maamuma sa init nga panahon. Ug ikatulo, likay ang alcohol. Tungod kay ang alcohol mag-dehydrate lang diha kanimo. Aron makadaginot og tubig, ayuha ang mga nagtulo nga mga tubo, gripo ug hose. Palunga ang gripo nga wala gigamit. Tipigi ang mga kinilisan sa bugas o gamita pang bisbis sa tanom. Pagtigom og tubig ulan